Lopez. Good morning po sa lahat. God is good. And all the time, yun, mga ano pa, buhay. So yun. So, yun, pwede po ba palakpakan po muna natin muli ang ating Panginoon? So yun. Ano po nakaka-bless kanina no, nung nagwo-worship tayo. It's all about yung kabutihan, pure goodness talaga ng Panginoon. And this day po kasi, ang topic po natin is about yung simple lang, no? Same din, yung kabutihan ni Lord, yung ginawa niya po sa atin. And paano tayo magiging grateful, no? Bilang mga tupa niya. So yun. So kung meron po kayong Bible, buksan po natin yung Bible natin sa Psalms 23, verse 1 to 6. Awit 23, verse 1 to 6. So, yung iba po siguro sa inyo, familiar na po kayo sa verse na to, kabisado nyo na, or ano. Pero maganda, talagang matalakay natin, no? Okay, so kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Awit 23, verse 1 to 6. Sabi po dito, ang awit ng pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Verse 3, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitawan sa makatuwid ang landasay, doon ako iniaakay. Verse 4, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay at sanggalang. Verse 5, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, or sa ibang salin po, feast or handaan. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinapaapaw. Verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin ko habang buhay. Or habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. So tayo pa muna yumuko at manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord God, sa biyaya mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po yung Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Lord, sa oras po na to, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon. Ano man po yung mga pagmamapuri, pagmamataas, Lord, sa puso namin. Lord, ibaba mo nga po kami, Panginoon. And Lord, we pray na talagang ikaw nga lang po yung mataas sa oras na to, sa mensahe po na ito, Panginoon. And we pray, Lord God, na mag-promote ito, Lord, ng kabanalan or holiness, Lord, sa buhay po ng bawat isa. And we pray anuman po yung mga doubt, mga pag-aalinlangan, Panginoon, Lord, tanggalin mo po ito sa puso namin at bayan mo po, Lord, na marinig po namin ang iyong salita. And yung Holy Spirit po yung kumilos, Lord, sa lugar po na ito, Panginoon. At ako bilang inyong lingkod, gamitin mo lamang po, Panginoon. Salamat po. Ito po aming sama-samang panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. So yun. So yung version po kasi na binasa ko dito is TPV or yung Topical Study Bible, no? So parang medyo malalim siya. May version nga dito na yung langisan or ganun, no? Or sa saakit tataglayin. So malalim siya. Pero sa version niya po na mabuting balita, no? So medyo siya, mababaw. So konting background lang. Ay, topic po na pala natin is about, pwede ba sabay-sabay po nating basahin? Sabi po dyan, the good shepherd and the grateful sheep. Yun. So, mabuti po ba ang ating Diyos? Yun. Amen. And tayo po ba ay grateful, no? Or thankful po ba tayo na nandito tayo, no? Grateful po ba tayo na yan yung mga katabi mo? Tingnan mo nga. So, yun, di ba? So yun. And alam niyo po kasi yung pagiging grateful, ano ba yung meaning ng grateful? Sabi po, nung sinearch ko siya, parang inline siya sa word na gratitude. No? And ano pa yung gratitude or paying grateful? Sabi po dito,
It is the ability to being thankful, no? Appreciative and kind towards something despite any situation nyo. So kumbaga, ano man yung nangyayari sa buhay mo, ano man yung problema na pinagdadaanan mo, nananatili ka palang thankful sa Panginoon. So posible po ba yun? Possible po kung tayo po talaga ay merong malalim na relasyon sa Panginoon. No? So kumbaga, titingnan natin, bigyan ko lang po kayo ng example. No? Sa yung time ng early church stage, no, yung panahon ng Acts, no, 'di ba doon nag-boom yung mga maraming mananampalataya, maraming nakilala sa Panginoon. Pero kung aaralin niyo po yung naging life nila, hindi po ganoon kadali eh. Bakit? Kasi kung mananampalataya ka during their time, no, nung early church stage, ano yung possible mangyari sa iyo? Kasi ngayon sa panahon natin, 'di ba, malaya tayong nakaka-worship kay Lord, malaya tayong nakaka-attend. Pero nung early church stage, hindi po ganoon. Bakit? Kasi sumasamba po sila saan? Sa ilalim ng lupa, no? So yun, yung mga bahay-bahay, talagang naghuhukay sila para hindi sila mahuli, no? From Roman Empire, no? Pero despite nangyari sa kanila, ano pa yung makikita natin? They still become grateful, no? And hindi lang yun, sabi nga, yung mga mananampalataya during their time, talagang dumana sila ng matinding pagsubok, pag-uusig, pag binasa nyo po yung Hebrews, yun. Talagang ina-encourage talaga yung mga mananampalataya. And hindi lang yun, no? Kung aaralin nyo po yan, may binili po kasi kong book na parang After Acts. So doon po parang sinasalaysay yung mga naging life ng mga disciples during their time na hindi naman talaga sila na-bless, kundi inusig pa yung buhay nila, no? Pero still, they become grateful pa rin. Bakit? Kasi pinangahawakan po nila yung pangako ni Lord. And nawa, yung pagiging grateful po is talagang maging part ng character natin na ano man po yung mga nangyayari sa atin, talagang thankful tayo sa ginagawa ni Lord sa buhay natin. So yun. So konting background lang about Book of Psalms, no? So ang Book of Psalms po is about, of course, alam naman po natin, book of praise songs or mga papuri, no? Actually, yung ibang mga kinakanta po dito, parang sa Psalms, dito natin siya nakuha, no? Sino po dito yung nakasa na ng Book of Psalms? Yung na-try nyo ng ma-devotion or mabasa, no? Parang parang wala. So yun, di ba? Meron ditong mga mga famous verses, no? Kung familiar po kayo sa Awit 106 verse 1, ano po yung sabi doon, di ba? Give thanks to the Lord, di ba? For He is good. His love endures forever. So kung familiar po kayo, no? Sa Psalms po galing yan. Tapos yung Psalms 37 verse 4, no? Yung sabi nga doon, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So doon po galing yun, no? And many more, no? And sabi nga, meron siyang mga genre. So familiar po ba kayo sa genre, di ba? Sino dito yung mahilig sa music? Or nakikinig ka ng mga praise songs or music, di ba? Meron tayong iba't ibang genre. Ano yung mga genre? May mga jazz, may mga musical, may mga rock, no? Naalala ko nung time namin, nung nagwo-work ako sa Manila, yung boss namin, every time na pupunta kami, parang sineset niya na yung mood, nagpapatugtog siya ng mga jazz na song para daw pagdating namin, hindi kami stress sa work, chill lang, no? Pero pag upo namin, pagdagsa nung trabaho, ganoon pa rin, sobrang daming stress. And yung Book of Psalms, meron din siyang mga different genres, no? So, konting background. Number 1 po dyan is yung hymns or mga papuri, no? So, pag binasa nyo po yung Psalms chapter 8, tsaka yung Psalms 100, it talks about yung sabi nga dito, songs of praise and thanksgiving to God. So yun, about papuri kay Lord, yung purihin si Yahweh, no? Purihin yung kanyang dakilang gawa, magpakailanman. Diyan nyo po yan mababasa, no? So, number 2, meron ding mga penitential, no? So, nung sinesearch ko tong penitential, parang ang lalim ka ako, ano ba ako to? No? So, simple lang, yung penitential po pala is about matinding kalungkutan or deep sorrow, no? Kaya pag binasa nyo po yung Psalms 38, kung familiar po kayo doon, no? Ang title po nun is Do Not Forsake Me, O Lord, no?
Tapos yung 51, yung familiar tayo doon. Sino yung mga umattend ng Project Palakasan, no? Ito po yung psalm ni King David, no? Shinare po ni Kuya Vince, no? About sa deep sorrow or matinding kalungkutan. Bakit? Kasi that time, si King David was committed a sin, no? And sabi nga niya sa verse 51, yung create in me a clean heart, God, no? Lord, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan. Gumawa ka po ng bagong puso sa akin. Yung sabi nga yung joy of salvation sa verse 13, i-restore mo po, no? Bakit? Kasi every time po na nagkakasala tayo, wala siyang ibang dinudulot. Of course, una kasiyahan, no? Pero that joy is hindi siya pangmatagalan. It will create a deep sorrow, no? So sino po sa inyo yung dumana sa ganong situation, no? Tapos number 3, no? Isang genre ng psalm is yung wisdom or karunungan. Sabi nga po dito, it's about general observations on life, especially God, tsaka yung relationship to Him. Kung paano ba tayo dapat dumakad bilang mga mananampalataya. Kaya pag binasa nyo po yung chapter 1, chapter 19, or chapter 119, parang iisa yung sinasabi nila, yung paglakad sa liwanag, no? Kung familiar po kayo sa yung ang landas mo'y, ang salita mo'y ilaw sa landas kong lalakaran. Nakalimutan ko lang yung English version nun. Tapos sabi dyan, about royal or pagiging maharlika. So it's all about kingship. So parang yung chapter 2 tsaka chapter 45, tumutukoy siya sa King David, about sa paghahari niya, and many more na mga hari, no, nag-exist na sabi nga about sa mga hari na tawag dito, dinelegate ni Lord, no? And ano ba yung mga pinagdaanan nila? Ano ba yung mga pagsubok na naranasan nila? Then next is sabi po diyan, messianic, no? So about about prophecies, about prophetic, no? About sa paghahari ni Jesus Christ, no? Kaya kung babasahin niyo po ito, nakaka-amaze kasi yung mga verses na sinabi ni Lord sa Gospels, yung mostly po dyan, nasa Psalms chapter 16, 22. Kaya nagulat yung mga yung mga mananampalataya. Kasi parang, yung mga disciple during that time na ipapako na si Lord. Kasi yung mga nababasa nila sa Psalms, talagang binanggit ni Lord, patunay na siya talaga yung inaantay na Messiah. And sabi nga ng chapter 16, no, yung you will not abandon my soul, yun po yung title nun. Tapos yung chapter 22, yung why have you forsaken me? So kung yung before po ipako ang Panginoon sa krus, no, yung sabi niya, Ama ko, bakit mo ko iniwan, no? So dito po galing yun sa chapter 22. Then last two, sabi po diyan yung imprecatory, no? Or sa Tagalog, sabi po diyan, judgment or pagsumpa sa mga kaaway, no? Kasi kung babasahin niyo po yan, yung Psalms, meron diyang mga time na lumalaban sila, nakikipagdigmaan sila, and yung Psalms, no, parang ginagamit nila to put curse sa mga kalaban, no? Sabi nga, punishment to enemy. So kumbaga parang yung Diyos namin, tapat, tanggulan, hahayaan niya kami na manalo. Kumbaga hindi niya kami hayaan na matalo. So yun. And then last, and dito po ikot yung topic natin. Last is, sabay-sabay natin basahin, yung word na lament. Or sa Tagalog, pagdaing. Sa ibang salin po niyan, panaghoy. So kung familiar po kayo sa lamentation, yung panaghoy, di ba? About siya sa deep sorrow, mga dalamhati, pag-iyak. So yun. And dito nga po, makikita natin siya sa chapter 3, no? Sabi po diyan yung iligtas mo ko Yahweh, tapos chapter 4 yung answer me when I call, no? Kumbaga sometimes tahimik si Lord, hindi siya sumasagot nung time nila, kaya parang feeling nila inabandon na sila. So yun. Then chapter 6 yung Lord, deliver my life, no? About siya sa tears, mga paghihirap, mga pag-iyak, tsaka yung pressure sa enemy. And then last is yung chapter 23, yung the Lord is my shepherd. So bakit lament, no? Kasi kung babasahin niyo po tong chapter 23, yung binasa po natin kanina, it's about son of King David, no?
So ano ba yung dinanas niya during this time? So kung babasahin niyo po to, kasi parang pag binasa natin siya, parang sa English, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down on green pastures. He leads me beside still waters. Parang ano ang sarap niya basahin. Pero nung moment po kasi na to, sa chapter 23, dito po is, yung psalmist o yung author nung chapter na to, is dumana siya sa matinding paghihirap. No? So bakit? Kasi kung babasahin niyo po to, si King David po, yung after niyang mag-commit ng kasalanan, sa yung parang inano niya si Bathsheba, 'di ba nagkaanak sila. Ano yung nangyari? Yung first son nila is namatay. So imagine niyo po yung deep sorrow or yung kalungkutan na dulot kay King David, no, or sa kalagayan nila. Hindi lang po 'yon, no. During this time si Haring David tsaka yung mga kasamahan po niya is dumadaan sa matinding threat. Bakit? Kasi lahat ng bansa nagtutulong-tulong para sakupin yung bayan nila, no? And hindi lang 'yon about valley, about death, so and marami pa. So 'yon. Kaya nga kung babasahin niyo po to, it's about all pressures in life. And paano nga po ba tayo makaka-relate, no? So tapos pag binasa niyo rin po yung Psalms, no? Sa chapter 13, chapter 79, chapter 89, merong tatlong repetitive na mababasa po kayo. Sabi po dyan yung, how long, O Lord? Sabi nyo nga, how long? So, yun. So, kumbaga, Panginoon, gaano katagal yung naming daranasin to, no? Sabi nga sa chapter 13, Lord, how long will you forget me forever, no? Hanggang kailan mo po kami kakalimutan? How long will you be angry forever? Tapos how long will you hide yourself forever? Ito po yung mga dumaraan sila sa sa mga matinding pressures in life. And alam nyo po, yung binabasa ko po tong Psalms, yung ibang chapter nito, yung mga pinagdaanan natin, mga pinag-aralan natin, na-realize ko, yung mga tao pala, during this time, sa Book of Psalms, wala silang pinagkaiba sa buhay natin. Bakit? Kasi kung sila dumaranas ng mga matinding problema, pagsubok, pressures in life, tayo rin, di ba? Patuloy din tayong dumaranas, no? Sabi nga sa subject namin, yung personal evangelism, meron po kasi kaming yung activity. And yung activity na yun? Kailangan namin mag-share kasi personal evangelism po siya. Alam ko yung mga parents, di ba, nagper-personal evangelism po kayo. So yun. Parang 1 week, araw-araw, no? And parang may activity kami doon na kailangan mong i-share yung personal testimony mo. So, two types of testimony. Yung una, conversion, paano ka nakakilala kay Lord, no? And pangalawa, yung recovery testimony. So, ano yung meron sa recovery testimony? Kasi di ba yung conversion, parang lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong story, no? About paano nga ba tayo nakakilala kay Lord, ano yung dati nating buhay. Tapos sa conversion naman, ito yung nakakilala ka na kay Lord, akala mo smooth na, pero di mo alam na hindi pala doon natatapos. No? Meron palang mga pagsubok na darating, may mga problemang darating. And alam nyo po, nung nag-share yung mga classmates ko, sabi ko, ang bigat pala nung pinagdaanan nila. No? So yun, yung isa, nagtatanong siya, Lord, naglilingkod naman kami, bakit ganito nangyari sa amin, bakit naghirap kami ng ganito, active naman kami sa church. Yung isa, talagang active siya sa church, tapos biglang nagkaroon sila ng financial problem sa business to the point na parang sabi nila sa babang-baba na sila ng life nila. No? Ako naman, shinare ko is about yung pinagdaanan namin sa family, di ba? Yung wala na po kasi akong father, no? So parang doon nag-aasa ko, parang Lord, bakit ganun? Naglilingkod naman kami. Parang maaga kaming naulila sa father namin. So yun. Kumbaga, different question, no? Pag binasa niyo po to, hindi lang siya basta-basta question na katulad natin, mga hard question siya ng mga mananampalataya during this time, no? Kaya nga pag binasa niyo po yung James chapter 5, familiar po ba kayo doon? James chapter 5 verse 17, yung sabi doon, sabi ni Santiago, si Elias ay katulad din natin na,
Tao lang, no? Kumbaga, pag binabasa kasi natin yung Bible, parang na-amaze tayo sa mga stories, no? 'Di ba? Kila Jonah, kila Daniel, kung paano sila nag-stand up kay Lord, and many more, no? Pero little did we know na sila rin is tao lang din na tulad natin, no? Na they are vulnerable, dumaranas ng mga matinding problema, and so on. So yun. So yun po yung background natin. Then next, punta po tayo sa reasons kung bakit po ba tayo dapat maging grateful. Sabihin nyo nga, grateful, no? So ano yung mga bagay na, ayun nga, diba, given na yung pinag-aralan natin yung background, ang daming mga problema, pag-uusig, no? Posible ba na maging grateful pa rin tayo sa harapan ni Lord or maging thankful pa rin tayo? Alam ko po, siguro yung iba, di ko magkakilala tayo pero hindi ko alam yung mga pinagdadaanan nyo ngayon sa buhay. Magkakilala tayo pero siguro di ko alam yung mga pinagdaanan nyo this 2024 kasi iba't iba tayo ng pinagdaanan or past. Pero meron kayang reason para maging grateful tayo. And alam nyo po, ang daming reason para maging grateful tayo sa chapter po na to. And unang reason, sabi nga dyan, number 1, pwede ba sabay-sabay po natin basahin? We have a good shepherd, no? So basahin natin yung verse 1. So dito in-include ko lang yung English kasi mas malalim siya sa English. Sa Tagalog kasi sobrang sobrang lalim din tapos ang broad. Sa English kasi ang mas plain basahin. Sabi po ng verse 1, the Lord is my next pala. Yun. Sabi po dyan, the Lord is my shepherd and I shall not want. So, number 1 reason, bakit sa kabila ng pagsubok, nagiging grateful tayo? Simple lang po, dahil meron tayong good shepherd or mabuting, sa Tagalog, mabuting pastol, no? So, kaya nga kung babasahin niyo po ito, kinompare tayo bilang bilang hayop. Anong hayop? Anong klaseng hayop? Agila ba or ano, 'di ba? Sa dami-dami ng hayop na i-compare sa atin, 'di ba? Ano yung kinompare sa atin? Yung tupa. Bakit? Kasi yung sheep, it's a klase ng hayop na helpless. Hindi lang siya helpless, siya ay foolish, no? Fool. Kumbaga, pagka pinabayaan mo, ang dali niyang maligaw. So, yun. And kumbaga sa atin din, 'di ba? So, imagine doon tayo kinompare. Kumbaga, kaya nagiging safe, nagiging secure yung isang tupa is because he has a good shepherd, no? And thankfully, tayo po bilang mga mananampalataya, meron tayong isang mabuting pastol. And sino po ba yung pastol na tinutukoy po dito? Sabi po sa John chapter 10 verse 14 to 15, ito po yung walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa verse 1, basahin ko ulit, the Lord is my shepherd, I shall not want, or hindi ako magkukulang. Now, ito po yung question Sa piling ba ni Lord, talaga bang kumpleto na tayo or naghahanap pa rin tayo? Diba? Sabi nga po ng chapter 10, verse 14 to 15, basahin ko lang po dito. Sabi po dyan, I am the good shepherd. I know my sheep, and the sheep know me. So, sino daw yung good shepherd? Si Lord. Siya po yung nagsasalita dito. And sabi niya, kilala ko yung mga tupa ko. No? At yung mga tupa ko naman, kilala niya ako. Sabi po ng verse 15, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ito po yung maganda dito I lay down my life for the sheep. Yung pastol po natin, hindi lang po siya basta-bastang pastol, no? Sabi po dyan, he laid down his life para sa atin. So yun, ang pinatutungkulan po ni Lord dito is yung salvation, yung dakilang gawa, yung dakilang work na gagawin po niya sa cross of Calvary, no? So yun. And sabi nga po dito, kung may Bible po kayo, no? I am the good shepherd, I know my sheep, and the sheep knows me. So si Lord pala is, kilala niya kung sino yung tupa niya. No? And yung mga tupa naman niya, kilala niya yung pastol niya. Naalala ko may pinanood akong documentary. Meron tatlong
pastol, no? Tapos yung parang ano sila, yung pauwi na. Ngayon, ang ginawa ng tatlong pastol na to, nung shepherd, nagka nagkita-kita sila doon sa sa parang syudad. So yun. So ano yung ginawa nila? Syempre magkakilala sila ano lang. Kwentuhan lang, kamustahan, ganun. Then alam nyo po, ano yung nangyari doon sa mga tupa na pinapastol nila? Naghalo-halo. So imagine niyo yung siguro ang hirap nun pagka teka sa akin yan, ito hindi sa akin yan. Di ba parang ang hirap nun, mamano-manohin nila. Pero alam niyo po yung nakaka-amaze, nung maghihiwa-hiwalay na sila, simple lang, ano yung ginawa nila? Tinawag nila yung mga tupa nila based sa kanilang pagtawag sa kanila. Di ba? Sinod ba dito yung mga alagang hayop? No? Di ba, pag tinatawag natin yung pusa, siguro pusa na lang, di ba? Baka wala tayong tupa sa bahay. Di ba? So, pusa na lang, di ba? Pag tatawagin mo yung pusa, ano yung ginagawa mo? Di ba? Tapos yung pag-aso naman, basta iba-iba tayo ng way ng pagtawag. Pero isa lang yung makikita natin dito, yung mga tupa, kilala nila yung pastol nila. Maybe, sumipol yung isa, yung iba, sumigaw, yung isa, sumayaw, di natin alam. Pero kilala nila yung tupa nila. No? And then sabi nga sa Matthew 6, verse 31 to 33, alam ko po, familiar po kayo dito. Pero ano ba yung ginagawa ng tupa sa kanyang pastol? So simple lang, dahil kilala niya sila, no? They seek Him. So alam ko familiar na po kayo dito sa Matthew 6:33, by seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added unto you. Kaya nga sabi kanina, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Bakit? Kasi lahat ng pangailangan natin, idaragdag, no? And alam niyo po, yung binabasa ko po to, it's an act of faith. Bakit? Kasi kung wala po tayong pananampalataya, hindi naman tayo magre-respond sa kay Lord, hindi naman tayo mag-seek out kay Lord. And then basahin ko lang po tong verse 31 to 32. Sabi po dito ng Matthew 6. Kaya, huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin saan daw? Sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo, or sabi nga, seek first, ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ang mga bagay na ito. So, nakita po dito, if we have Christ, we have everything. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon. The next one, okay, ayusin ko lang yung notes ko. Number 2, reason para maging grateful. Sabi po dito, the good shepherd gives us rest. Yung pastol po natin, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ano po sabi ng Psalms, chapter 23, verse 2. Pwede po ba next? Sabi po dyan, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So ina-emphasize po dito yung word na na rest, 'di ba? Yung kapahingahan, yung refreshment, no? So yun, sino po dito sa inyo yung yung feeling nyo pagod na kayo? Pagod nang lumuwas, pagod nang magtrabaho, 'di ba? Pero alam nyo po, or hindi lang sa work hindi lang sa life, kundi sa mga problema, no? Alam ko po, iba-iba tayo ng mga dinadalang problema. Yung pagod ka na yung every time uuwi ka na lang, 'di ba? You face this specific problem, 'di ba? Nakakapagod, or yung iba sa atin may mga dalahin na hindi natin ma-release. So yun. Pero alam niyo po, the good shepherd, binibigyan niya po tayo ng kapahingahan and refreshment. Ano po sabi ng Mateo chapter 11 verse 28? Pwede po ba pa next? Sabi po diyan, si Lord po mismo yung nagsabi nito, no? Ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yun. So simple lang, no? Yung word na lumapit. Now, the question is, do we seek yung word, no? Lumalapit ba tayo kay Lord? Kasi sabi niya, lumapit kayo sa akin, lahat ng mga
pasanin nyo, kung nabibigatan kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Alam ko po yung iba sa atin, may time na pagod na, may time na, sabi nga yung word na burnout or else. Pero makikita po natin dito na kay Lord lang talaga nagmumula yung tunay na kapahingahan. Bakit? Kasi tukoy niya po dito, hindi lang rest about, about yung, kasi di ba pag pagod ka, pag natulog ka, parang low, yun. Pag gising mo, parang okay, goods na. Di ba? Parang sabak na uli. Tapos mag-work ka na naman, mapapagod ka. Pag gising mo, malakas ka na uli. Di ba? Pero yung tinutukoy po dito is hindi physical na kapahingahan, kundi spiritual na kapahingahan. Na lahat ng mga bigat, sabi nga yung mga oppression, everyday na dalahin natin sa buhay, talagang si Lord yung magpapasa nito. Actually, sabi nga, yung bigat nun, dinala niya na sa cross eh. Sabi sa 1 Peter, 'di ba? Yung bigat ng kasalanan, so yun. And then many more, no. And then next, sabi po ng number 3, meron na lang akong konting time. Sabi po dito, pwede ba sabay-sabay natin basahin? The good shepherd restores us. So yung word na restore, no? Kung ano man yung mga nasira, ano man yung mga nawasak, ano man yung mga nawala sa'yo, the good shepherd restore it. Baga nire-restore pala yun ni Lord. And sabi ng verse 3, ng Psalms 23, sabi po dyan, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kumbaga ito po is about healing, no? And sabi nga dito, He leads me in the paths of righteousness. Kumbaga makita po natin dito yung guidance ni Lord sa landasing tinatahak natin. And then last, for His name's sake. So yung word na purpose, no? Kumbaga si Lord pala, dinadala niya tayo sa kanyang purpose sa buhay natin, di ba? So, gano'n man yung hirap na dinadaranas natin, He leads us para sa purpose niya. Ano po yung sabi ng 1 Juan chapter 2 verse 1? Sabi dito, so 1 Juan chapter 2 verse 1. Sabi diyan, tayo ay may tagapagtanggol or advocate. Basahin ko lang po yung 1 John chapter 2 verse 1. My little children, so sa English, my little children or mga minamahal ko, sabi diyan, I am writing these things to you so that you may not be sin. No? Kumbaga para hindi daw tayo magpatuloy sa kasalanan. No? Sabi diyan, but if anyone does sin, pero kung tayo daw ay nagkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So makikita po natin dito yung word na advocate or tagapagtanggol. Bakit? Kasi minsan sabi nga, He restores my soul. Ano yung unang winawasak sa atin, 'di ba? Every time that we commit sin. Simple lang yung relationship natin kay Lord. And hindi lang po 'yon, no? Actually pabigat siya ng pabigat eh. Alam niyo po yung nangyari kay King David sa Psalm 51, 'di ba? Hindi lang nawala yung relationship niya kay Lord after niya mag-commit ng sin. Yung kingship niya na nawala din. Tapos nag-commit siya ng adultery, nag-commit siya ng murder. Kumbaga pabigat ng pabigat eh, 'di ba? Pero sabi nga po dito, kung tayo ay na kay Lord, meron tayong advocate or tagapagtanggol. Kung talagang nilagak natin yung sarili natin sa Panginoon, meron tayong tagapagtanggol, no? Kasi ito po yung yung isang argument na napakinggan ko. Yung salvation daw is siya, progressive. Ibig sabihin, pag tumanggap ka kay Lord, yung kaligtasan mo, may mga nagsasabi na progressive siya. Ibig sabihin, parang namumuhay, parang, di ba, from makasalanan, parang from less sin, no? Pero yung salvation po is hindi siya progressive. Bakit? Ito po ay instantaneous. Ibig sabihin, instant. The moment tumanggap ka kay Lord, nanampalataya ka,
maniwala ka, ligtas ka na, di ba? So yun. And bakit? Kasi sabi diyan, no, meron tayong advocate, meron tayong tagapagtanggol. So yun. Pero ito po kasi yung in-emphasize nung First John. Kaya siya sumulat sa mga mananampalataya during their time, no. And then ano pa, sabi ng Psalms 51 verse 12. So yun. Sabi po diyan, Psalms 51 verse 12. Ito yung verse na kung umattend kayo ng palakasan sa boys. Ito po yung verse natin. Sabi diyan, restore to me the joy of your, salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. So makita po natin dito, yung the moment na lumapit tayo kay Lord, no, meron siyang restoration na ginagawa. So naniniwala po ba kayo doon? No? Ano man yung mga nawasak, yung mga nasira nating relationships, ano man yung mga, sabi nga yung verse na naparito si Lord para, yung bigyan ng buhay yung mga tupa niya, di ba? Tapos naparito naman yung kaaway para mangwasak, pumatay, etc. No? So yun. Pero si Lord, makikita po natin dito, the intent is to restore the joy of our salvation. Bakit? Kasi the moment we commit sin, ano yung unang nawawala? Hindi naman yung salvation mo di ba? Yung joy of your salvation. Kaya the moment parang nagkakasala tayo, parang nahihiya tayong lumapit kay Lord, di ba? And then parang bumibigat na. So yun. And then number 4. So meron na lang 3 pa. No? Sabi po dyan, the good shepherd, leads us and protects us. No? Sabi po ng Psalms 23 verse 4, so sabi po dyan, even though I walk, basahin ko lang po English, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So imagine niyo po, no, yung the good shepherd leads and protects us. Kaya nga pag binasa niyo po yan, no, sa Tagalog, napakaganda Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, no? Ano man yung mga problema na pagdaanan natin, I will fear no evil, for you are with me. So ginamit po yung word dyan na valley. Ano po ba yung valley? Familiar po ba sa valley? Ito po yung yung part ng bundok na sobrang baba na niya. Tapos may bundok dito, may bundok doon. Kung pumunta po, kung sumama po kayo sa Minalungaw, parang gano'n, di ba? May bato dito, may gano'n. So yung part na to, yung pinakamababa, talagang delikado ka na. Bakit? Kasi pag sumapit yung gabi, sabi nga dyan, Valley of Shadow of Death. Pag sumapit yung gabi, yung mga tupa, prone na sila sa mga asong lobo, no? And hindi lang 'yon, sa mga pagkakasakit, etc. So 'yun. And sobrang dilim, no? Kumbaga, ang nire-represent po nito is yung pinaka-lowest, pinaka-deepest part ng buhay natin, no? And ano po yung pangako ni Lord na makikita natin dito? For you are with me. Kumbaga, sa lahat ng pagdadaanan natin, pinagdadaanan natin at mga pagdadaanan pa. Bakit? Kasi habang buhay po tayo, tuloy-tuloy po yung yung oppression, no? Ano po sabi diyan? I know that you are with me. Sa lahat po, kasama po natin si Lord. Hindi niya po tayo iwan or pababayaan. Magbigay lang po ako ng example. Sabi po ng Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Kung familiar po kayo dito, ito po yung si Daniel tsaka yung mga kaibigan niya, they were protected by God, no? Basahin ko lang yung Daniel. Sabi po dito, okay, sabi ni Daniel, mahal na hari, gawin ninyo kung anong gusto nyo. Pero ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Pero, ito yung nakaka-amaze sabi ng verse 18, pero kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. So, ito po yung time na si King Nebuchadnezzar, no, nagpagawa siya ng ribultong ginto na singtaas ng tore. No? And lahat ng, after nung tugtugan, lahat is yuyuko dun sa rebulto na yun. Pero ano yung ginawa ng 3 bata na to? By the way, si Daniel tsaka yung mga kaibigan niya, this time, no, pag binasa nyo po yan,
Guess kung ilang taon sila? They were 16 years old during this time. So imagine niyo, tatlong 16 years old, pinanghawakan nila yung pangako ni Lord, di ba? And sabi niya, mahal na hari, hindi po namin gagawin yan. Kasi yung Diyos po na pinaglilingkuran namin, siya yung Diyos na buhay. Siya yung magliligtas sa amin. Pero verse 18, pero kung di man po niya kami iligtas, di pa rin kami lulod. So imagine niyo po yung faith na pinanghawakan nila. No? Pero ano yung ginawa ni Lord? Nasunog ba sila sa pugon? Nalapnos ba sila? Ano na po yung nangyari? Sinamahan po sila ng Panginoon and hindi po sila napahamak. So, grabe, no? Nakaka-amaze. They were protected. No? Kaya nga sabi sa Psalms verse 4, no? Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, even yung mamamatay ka na, kasama natin si Lord. No? And then, Romans 8:35, verse 35 to 37, sabi po dito, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi po dyan, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan ba? Kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? Or even kamatayan? So siguro iba sa atin, isa dito, dinaranas natin, or 5 dito, 3 dito, isa dito, di ba? Pero ano yung sabi dito? Verse 37, wala or hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, di ba? And then, chapter 12, verse 10 to 11, no? So, bakit kaya may time of trials and testing? Ito yung question eh. Lord, bakit naglilingkod naman kami, no? Pero bakit kaya dumaraan kami sa mga gantong pagsubok, sa mga gantong problema, no? Simple lang, dahil sabi po dyan, dinidisiplina ang kanyang mga tunay na anak, no? So, part to ni Lord para i-discipline tayo. And sabi nga ng Hebreo, chapter 12, verse 10, sabi dito, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Of course, lahat tayo dumaan dito. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y, maging banal na tulad niya. So yun pala yung purpose, no? To promote holiness in our life. Maging banal na tulad niya. So yun, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. So tama naman, di ba? Ngunit, pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So imagine mo, no? During times of trials and testing, sino ba namang matutuwa, sabi ng Hebreo, di ba? Actually, wala naman. Pero, after nga po nito, after nating maranasan, no, lahat ng hirap, sabi dyan, yung kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. And then, last two, sabi po ng number 5, the good shepherd gives assurance, no? Bakit kailangan natin, isang reason para maging grateful tayo, sabi po ng verse 5, yung pastol natin, binibigyan tayo ng assurance, or sa Tagalog, ano yung assurance? Katiyakan. So, kumbaga, pag sinabing assurance, kumbaga, hindi ka namomroblema, tama po ba? Diba? For example, sino po dito yung nagwo-work? Diba? Kumbaga, kung may trabaho ka, parang may assurance ka na kaya mong mabuhay sa mga next month na darating. Bakit? Kasi may income na pumapasok eh. So yun. And dito, the good shepherd gives us assurance, no? Or katiyakan. Sabi ng verse 5, ito isang verse din po na nakaka-amaze. Sabi po dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. So nung binabasa ko po to, nung nagpe-prepare ako, parang dito ako tumagal eh. Sabi, you prepare a table before me. So parang, ibig sabihin po pala nito, yung handaan. No? Sino nakapunta na ng handaan? Di ba? Actually, lahat naman siguro tayo nakapunta na ng handaan. No? Pero itong verse na to, kakaiba siya eh. Bakit? Sabi dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Pag binasa nyo po kasi itong verse na to, malawak siya kasi it talks about, pakikipagdigma or pakikipaglaban. Guys, pag makikipaglaban, ano yung unang pine-prepare ng isang army?
Ano yung pinaprepare nila? Diba? Tactics, weapons, ano pa? Strategies, nasabi ko na pala. And marami pa, di ba? Pero ito, ano sabi dyan? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Imaginin mo, lalaban ka. May kipagdigma ka. Pero ang pinaprepare mo, handaan, feast, di ba? Kainan. Ito kakaiba, parang, teka, lalaban tayo, bakit ang nakahain, pagkain, di ba? Naalala ko tuloy yung joke dati na yung pag may bagyo, yung maghanda po kayo kasi ito signal number nito. Ang ginawa daw nila, naghanda sila. Literal. May spaghetti tsaka So yun, naalala ko lang. Pero dito, nakaka-amaze eh. Bakit? Kasi sa kabila ng mga oppression, pagsubok sa atin, di ba? Nakukuha pa rin nating maging kampante. Why? Bakit? Kasi si Lord yung kasama natin. No? And then, bigyan ko lang po kayo ng example. Sabi ng Exodus chapter 14, verse 13 to 14. Ito po yung Tsaka yung sabay na natin. 2 Chronicles or ikalawa Kronika, chapter 20, verse 17. Alam niyo po, pag binasa niyo po yan, nakaka-amaze yung story niya. Bakit? Kasi iisa yung sinabi ni Lord sa dalawang chapter. By the way, yung Exodus tsaka 2 Chronicles, hindi siya yung the next week lang nangyari or magkasunod lang nangyari. It takes lots of years bago po mangyari yung pagitan nila. And ano yung iisang sinabi ni Lord? Sabi niya, stand firm. Sa Tagalog, tumayo lang kayo, wala kayong gagawin. Bakit? Kasi ako yung makikipagdigma. Kaya pag binasa niya po yung Exodus chapter 14, yung Israelites against the Egyptians, di ba? Ano yung ginawa po nila nung tumawid na sila sa Red Sea, di ba? Sabi ni Lord, wala kayong gagawin, tatayo lang kayo. And then ano yung nangyari? Tumayo lang sila. And ano yung nangyari? Natalo nila yung mga Egyptians na nag-aano sa kanila, nag-oppress. And then pag binasa niyo po yung 2 Chronicles chapter 20 verse 17, ito po yung mga Israelites na lalabanan nila yung, by the way, hindi lang to isang army, no? 3 hukbo or 3 bansa nagtulong-tulong para talunin sila. Sabi nga dyan, yung against the Moabites, Ammonites, tsaka Meobites. So lahat ng may ites kalaban nila. Pero ano yung ginawa nila? Sabi ni Lord, nangusap siya kay prophet, kalimutan ko yung prophet, Jehuzalel or something. Sinabi niya kay Jehoshaphat, okay, nangusap sa atin si Lord, ganito yung gagawin natin. Okay, si Jehoshaphat, okay, ano yung gagawin natin? Kasi tatlong bansa ito, magtutulong-tulong. No? Ito yung gagawin natin, Jehoshaphat. Okay, nung sinabi niya, sabi, tatayo lang tayo. So, siguro kung tayo si Jehoshaphat, parang, seryoso ba? Tatayo lang talaga tayo. No? Pero alam niyo po yung nangyari, nanampalataya sila kay Lord, and ano yung ginawa ni Lord sa kanila? Nanalo sila. Ano yung ginawa nila? Tumayo lang, di ba? And the rest is history. And nakaka-amaze. Bakit? Kasi sinasabi dito na yung battle, hindi siya belongs to us eh. Yung battle, it's always belongs to the Lord. And the moment na manampalataya tayo sa Kanya, talagang tutulungan niya tayo. Kaya nga ang nakaka-amaze tong yung verse na to, kasi ine-emphasize niya yung tupa, yung total dependence niya sa pastol. Kasi wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa pastol niya eh. So yun. And sabi nga dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. So mababasa po natin dyan yung word na anointing or yung paglalagay ng langis dun sa ulo ng tupa. And para saan po ba yun? So simple lang. Ito po ay para maproteksyonan yung tupa against sa mga pagkakasakit, mga insekto, yun. So yung mga peste na pwedeng dumapo sa kanya. And same din sa atin, no? The Lord gives protection sa atin. Pero ang tanong, talaga bang nakadepende lang kay Lord yung buhay natin? And then last verse or last point number 6. So naka 6 points tayo ngayong araw na to, no? Ano po yung sabi ng verse 6? Pwede po ba? Sabay-sabay nating basahin. And dito na lang po ako magtatapos. Sabi po dyan,
Okay, pwede po pa next. Sabi dyan, no? The good shepherd will brings us home. Dadalhin niya tayo sa kanyang tahanan, no? And saan nga ba yung tahanan niya? So mamaya talakayin natin. Sabi po dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Sabi po dyan, no? Naka-highlight yung word na surely. Bakit? Kasi sigurado ka, may assurance ka, nakatitiyak ka. Di naman sinabi dito na siguro, maybe yung goodness tsaka mercy susunod sa atin or ibang word, no? Pero sabi dyan, surely meron tayong katiyakan. And sabi nga po dito, and I shall dwell in the house of the Lord forever. No? Kasi, nakita ko po dito siguro kung bibigyan tayo ng isang kahilingan ni Lord, no? Ano kaya yung ihihiling natin sa harapan niya? Kung bibigyan tayo ng parang kay Solomon, 'di ba? Yung inas niya si Solomon, no? Okay, ano yung kahilingan mo? Ibibigay ko, 'di ba? Sabi ni Solomon, wisdom. Kung tayo kaya tatanungin ni Lord sa harapan niya, ano yung isang bagay na gusto mo, 'di ba? Maybe some of us will answer, Lord, gusto ko po yung work ko maging maayos, yung career ko maging ganito, yung family ko ganito. Maingatan kami sa pagkakasakit. Pero alam niyo po, nakakamiss kay King David. Sabi niya, isa lang yung gusto niya, sinisik niya, that he might dwell in the house of the Lord forever. So inaanyaya ko po kayong lahat na tumayo. And dito na lang tayo magtatapos. Basahin ko lang po tong few verses, 2 verses sa 1 Peter. So kung may Bible din po kayo, pwede nyo rin pong buksan. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po ng 1 Peter, chapter 1, verse 18 to 20. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Itinilaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo'y pinapahayag namin sa huling araw na ito. So bakit po tayo nagkakaroon ng assurance, no, sa kabila ng mga problema, pagsubok? Simple lang po. Bakit? Kasi sabi po ng verse, siya ay korderong walang dungis at kapintasan. No? And tinubos niya tayo not because of things of this world, pero yung dugo ni Kristo mismo yung tumubos sa atin. Di ba? Imagine mo yung pastol, siya mismo yung naging tupa, no? And inalay niya mismo yung buhay niya para sa ikaliligtas natin. And sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25. Sabi po dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. So imagine niyo yung word na restoration, yung kanina, no? And then verse 25, ito po yung nakakami, sabi dito, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So nakita niyo po yung point, no? Dati tayo daw yung mga ligaw, no? Pero ngayon, nanumbalik na tayo. Sabi nga ng last point, the good shepherd will bring us home. Bakit? Kasi yung mundo po na ito, naniniwala po ba kayo na it's temporary, di ba? Hindi siya habang buhay. And yung buhay talaga natin is sa piling ni Lord, no? Kasama si Lord. But the question is this, kilala ba talaga natin yung shepherd? Or may relasyon ba talaga tayo sa pastol? So kayo po'y makakasagot niyan. Pero habang tayo po'y nakayoko, kung meron man mga doubt or mga unbelief, or kung this past few days talagang nakita natin na malayot yung relasyon natin kay Lord, ito po yung time na muli tayong lumapit, magtiwala, manampalataya,
sa ating pastol. So, tayo po'y manalangin, no? Ako na po yung manalangin. Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa pangako mo. Dahil meron po kaming assurance, may katiyakan po kami, Panginoon. Bakit? Dahil meron po kaming pastol. Hindi lang pastol, mabuting pastol who lay down His life at the cross upang kami po ay Kanyang tubusin, Panginoon. And sabi nga po ng 1 Peter chapter 2, kami po ay Kanyang, dati po kami ay mga tupang ligaw, no? Pero ngayon po, kami ay inyong inakay, pinanumbalik sa inyong piling, Panginoon. At Lord, salamat po dahil sa kabila po ng mga pagkukulang namin, mga kasalanan po namin, kami po ay inyong inaakay, Panginoon, para sa inyong glory, para sa inyong purpose, Panginoon. At Lord, salamat po, ano man yung mga kabigatan na nasa amin ngayon, ano man yung mga kasalanan, ano man yung mga dalahin namin, Lord. Alam po namin na iba-iba kami ng mga dalahin or yung mga burdens po sa life namin. Nananampalataya po kami. Sabi nyo nga po sa chapter 2, sa verse 2, bibigyan mo po kami ng kapahingahan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Hindi lang physical, kundi spiritual na kapahingahan, Panginoon. And then last na prayer po namin, sabi nga nung verse 6, that I may dwell in the house of the Lord forever. Lord, help us to seek, Lord, yung inyong kaharian. Help us, Lord, to seek, Lord, yung kalooban mo, Panginoon. At manampalataya po kami na yung buhay po namin ay pansamantala lang sa mundo na ito, Panginoon. At ito po ay inyong pahiram lamang. Kundi paghandaan po namin yung life, yung eternity na kasama ka po namin. Ano man yung mga bumabagabag, Lord, sa pananampalataya po namin, yung mga unbelief, mga doubt, Panginoon, sa oras po na ito, bigyan niyo po kami ng malaki, malalim, Lord, na pananampalataya, Panginoon. Na yung relasyon po namin sa inyo ay hindi mawasak or mawala, kundi ma-restore, ma-strengthen, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, hindi lang po this week, this month, hindi lang po this year, kundi sa mga taon, Lord, nalalakaran po namin. Lord, manampalataya po kami na may gagawin ka pa po sa buhay po namin. Ano man po yung mga danasin namin, pagsubok man, problema man, Lord, sabi nga sa Romans 8, makatitiyak kami na walang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig kay Kristo, Panginoon. Dahil ikaw po ang mabuti naming pastol, Panginoon. Lord, salamat po. Ito po aming dalangin. I pray, Lord God, pagpalain mo po yung bawat isa na narito, yung bawat family, yung mga prayer requests, Lord, ng inyong mga anak. Lord, dinggin mo po ito ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Ito po aming sama-sama panalangin. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, at ang lahat po yung magsabi ng Amen. So, God bless po.